avatar. Hindi masyadong pumapansin ang kanyang in-game na persona dahil hindi siya ang tipo na maging pangunahing karakter. Si Daichi ay maaaring maglaro lamang ng 2 hanggang 3 oras kada araw dahil sa kanyang trabaho at nararamdaman niyang maaring makasira ito sa ibang mga manlalaro kung siya ay magtangkang makisali sa kanila. Kaya't inaasahan na niyang maglalaro siya ng mag-isa sa karamihan ng oras. Upang lalo pang pigilan ang kanyang sarili na imbitahan sa isang party, pinili niya ang mga kasanayan tulad ng pambabala, kahit pa masama ang accuracy ng mga pana. Ang susunod na kasanayan na kanyang ginamit ay ang medisina, na walang silbi dahil mura ang mga potions mula sa mga NPC. Ang kanyang kasanayang kick ay walang espesyal na mga atake, at ang kanyang wind magic ay mahina laban sa mga spell ng apoy at lupa. Ang kanyang kakayahang magtago ay may mataas na MP cost at nawawala ang bisa kapag gumagalaw ang manlalaro. Idinagdag niya ang long distance vision, production fingertips, woodworking, at cooking. Sa lahat ng ito ay nakumpirma na, pumasok siya sa mundo ng laro. Dahil sa araw ng paglulunsad, puno ang starting area, at napagtanto ni Earth na siya lang ang archer. Kinatok siya ni Ward, at tinawag siyang talunan at pinagtawanan siya dahil sa pagpili niyang pana bilang kanyang pangunahing sandata dahil alam daw ng lahat na ito'y walang silbi. Siya ay pinalalaglag ng may pang-iironya si Earth na nagpapatawa sa kanyang party habang umalis sila. Si Earth ay pumunta sa training hall at na-inspire sa lahat ng mga manlalaro na masipag na nagpapahusay ng kanilang mga kasanayan. Pumunta siya sa range upang mag-practice, ngunit ang kanyang unang tira ay napakababa. Nakikita niya na ang pana ay mas masama pa kaysa sa sinasabi ng iba. Ngunit hindi siya nawawala ng pag-asa at patuloy siyang nagpapaputok. Sa kanyang ika-100 tira, naabot niya ang mga target at itinaas ang kanyang kasanayang pambabala ng 5 antas. Nag-practice siya ng kanyang wind magic at nakuha rin niya ito sa parehong antas. Nag-focus si Earth sa kanyang mga kick at pina-level ito sa 5 hanggang 2. Nagpasya siyang lumabas sa mundo pagkatapos niyang maabot ang minimum na antas para mabuhay. Ang kanyang kasiyahan ay agad na nabasag nang lumabas siya at makita na ang mga hunting grounds ay sobrang puno. Pinili niyang mag-focus sa pagkolekta ng mga halaman at ginamit ang kanyang long-distance vision para hanapin ang mga ito. Nagsimula siyang mag-ani ng mga halaman ngunit hindi niya alam kung ano ang mga ito, kaya bumalik si Earth sa lungsod para ipa-appraise ang mga ito. Sa unay nahihirapan siya ngunit naging bihasa rin siya at inayos ang mga ito, na nagpapataas ng antas ng kanyang kasanayang medisina sa antas 3. Nang ma-realize niya, nakakuha pala siya ng suffocation herb, na nagiging sanhi ng paghinto ng paghinga ng kung sino mang makakain nito. Nagreklamo siya na hindi dapat mayroong ganitong halaman sa unang area. Si Earth ay pumunta sa isang tindahan ng mga potion at ginamit ang kanyang simulaing pera upang bumili ng beginner's medicine crafting set. Gumawa siya ng kanyang unang healing potion sa pamamagitan ng pagdurog ng halaman at pagsasaing ito sa malinis na tubig. Natapos ang potion kapag idinagdag na ang init. Kapag gumawa na siya ng isang item, binibigyan siya ng pagkakataon na gawin ito ng batch para sa mas mataas na kalidad, pero ang kapalit ay pagbaba ng kalidad. Pumili si Earth na gumawa ng mga potion at antidotes bilang preparasyon para sa kanyang pangangaso kinabukasan. Ang prosesong ito ay nagpataas ng kanyang kasanayang medisina at production fingertip skill. Sa sumunod na araw, lumabas siya sa field at natuwa siyang makitang mas kaunti na ang mga tao. Ibig sabihin, hindi na niya kailangang makipagtalo sa mga manlalaro tungkol sa mga halimaw. Habang iniisip ito, may lumitaw na rabbit horn mula sa damo. Nagload si Earth ng kanyang pana at dahan-dahan siyang nag-aim dahil mahirap itong i-reload. Nang siya'y magtira, umiwas ang nilalang. Nagmadali itong lumapit sa kanya para sa counter, ngunit nagawa ni Earth na tamaan ng isa sa mga harapang paa nito. Mas lalong nagalit ang rabbit horn dahil dala nito ang pagtaas ng lakas ng kanyang pag-atake. Binasag niya ito gamit ang Mortal Kombat level na double kick na agad itong pinatay. Nahulog ang pelt at karne ng halimaw, kaya't hindi napigilan ni Earth ang kanyang tawanan matapos makakita ng pangyayaring iyon. Noon pa man ay nakalaban na niya ang halimaw at hindi niya naranasan na magingay ito ng ganoon. Ginaya niya ang tunog, na pakiramdam niya ay katuwaan ay katarungan. Ang kasama niya na si Millie ay humingi ng paumanhin sa kanyang kaharian nang mapansin na hindi tuwang-tuwa si Earth. Si Zai ay nag-iisip na cool si Earth at opisyal niyang ipinakilala ang sarili at si Millie. Nagpadala sila ng friend request sa kanya, na tinanggap niya. Ibinunyag na ni Zai na magiging top comedic duo sila, ngunit hindi interesado si Earth. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, nagpaumanhin at nag-alaala ang dalawa. Naramdaman ni Earth na kailangan niyang mas maraming karanasan dahil masyadong matagal bago niya ma-eliminate ang kanyang unang target.
Sinubukan niya ulit, pero napansin siya ng mga rabbit horn mula sa kanilang mga blind spots. Ngunit nagtagumpay pa rin siyang makuha ang kanyang ikalawang tama gamit ang kanyang wind magic. Naalala niya na mayroon siyang kasanayang sneak, kaya't ginamit niya ito upang itago ang kanyang presensya, at nagpakita lamang siya kapag handa na siyang magtira. Nakakamit niya ang mas maraming tagumpay at nagkaroon pa ng critical hit, na tinawag ding secret attack na pinpoint hit. Natutunan niya na ang paggamit ng dalawang kasanayang ito ng magkasabay ay nagdudulot ng malakas na atake. Ito ay nagtulak sa kanya na malaman ang susunod niyang hakbang. Nag-logout siya mula sa laro at humiga para sa ilang tulog dahil may trabaho siya kinabukasan. Pagkatapos, siya'y nakabalik online para sa kanyang susunod na sesyon at kumuha ng isang piraso ng tinapay, ngunit napagtanto niyang ang pagkain na binibenta ng mga NPC ay hindi masarap. Isa siyang malaking disappointment, palalampasin mo na lang, sapagkat nakakatikim ng tunay na lasa ang pagkain sa laro, natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang eskinita matapos bumili ng seasoning at cooking set. Sinimulan ni Earth ang pamamagitan ng pagpansir ng ilang karne ng rabbit horn at simpleng pinakuluan ito ng asin at paminta. Gayunpaman, nang kainin niya ito, sobrang matigas. Ang sistema ay nagbigay nito ng iskor na 2. Naluto niya ang isa pang piraso ngunit ngayon ay nilalagyan niya ito ng mga halaman upang mawala ang lasang gamey. Mas malambot at masarap na ito, kaya't binigyan ng sistema ito ng iskor na 5. Gusto niyang dagdagan ng 1 o 2 puntos, kaya't binusisi niya ito at pinakuluan ng kaunti bago ay pansir ito sa kawali. Ang amoy ng kanyang lutuin ay nagmula-mula sa kanyang maliit na sulok at sumisilip sa abala ang mga kalsada. Ito ay nasagot ng ilong ng ibang manlalaro na wala pang amoy na katulad nito sa mundo na iyon. Samantala, naperpekto na ni Earth ang putahe, sapagkat ito'y may iskor na 7. Nahulog ang atensyon niya nang magtipon-tipon ng isang grupo ng mga manlalaro at ipahayag na hindi siya maaaring magluto ng masarap na pagkain na walang hatian sa kanila. Na ibinalita na ito'y nagkakahalaga ng 100 glow bawat steak. Ito ay 20 beses na mas mahal kaysa sa pagbili ng tinapay mula sa mga NPC. Siya ay namangha na walang reklamo ang mga tao sa kanyang paligid at nagmumula sa kanila ang sigaw na ibigay sa kanila ang rabbit steak. Kinukutsa siya ng kanyang mga bagong customer dahil sa paghahanda ng kanilang mga order. Gayunpaman, nalamangan na niya ito at umabot sa antas 20 sa tulong ng cooking promotion subskill na nagpapabilis ng kanyang bilis sa pagluluto. Mayroon pa silang pampatapos ng linya na pinalagay para sa mga customer. Pagkatapos makatakas mula sa pagkakasakit na iyon, gumawa siya ng kanyang sariling pana dahil wala nang nagbebenta nito dahil sa kakulangan sa demand. Ginamit niya ang kanyang woodworking skills upang gawin ang pinakasimple na pana mula sa isang piraso ng kahoy. Mas malakas ito kaysa sa inialok sa kanya, ngunit mahina ito laban sa alinmang kalahating magandang halimaw. Matapos matutunan ang proseso, naisip niyang gawin ng isang compound bow mula sa malikot na kahoy na nasa gitna ng 2 piraso ng matigas na kahoy. Ito ay nagbibigay sa kanya ng lakas at kakayahang mag-angat na nagpapataas ng kapangyarihan nito. Nai-reflect ito sa 3 beses na pagtaas ng attack power kumpara sa kanyang unang pagsusubok na may advanced weapon. Nagdesisyon siya na kumuha ng armas na nagpapataas ng antas ng kanyang crafting skill. Binalikan niya ang kanyang stats bago siya nagmadali sa kanyang vending machine upang punuin ang mga uncommon grape-flavored healing potions. Umaasa siyang magugustuhan ito ng mga tao. Mayroon din siyang tanyag na steak at iba pang mga pagkain na inaalok. Kinakailangan ni Earth ng pera pagkatapos bumili ng kanyang mamahaling armor. Siya'y lumabas upang subukan ito at napagtanto ang ilang mga higher-level monsters. Ginamit niya ang kanyang sneak upang makalapit sa lobo at pinatumba ito sa pamamagitan ng isang tira, at sinipa niya ang isa pang aso. Pagkatapos ay inaktibo niya ang kanyang wind needle upang talunin ang gagamba at gumamit ng wind cutter upang patayin ang isang monster worm. Lahat sila ay bumagsak at gumamit ng full loot. Sinuri niya ang kanyang stats at tumaas ang kanyang kasanayang pambabala kasama ang ilan pa. Nagdesisyon siyang tawagin itong isang araw dahil ubos na ang kanyang mga arrow. Bumalik si Earth sa bayan at nakita ang positibong feedback na naipost sa kanyang vending machine. Subalit kaunti lamang ang nakakaalam na ang mundo ay hinaharap na isang marahas na atake mula sa isang bagong sistema, at ang mga manlalaro ay naguguluhan sa pangunahing lugar, naghahanap ng sino mang magbebenta sa kanila ng mga potions. Sila'y naghahanap ng sino mang may kasanayang medisina. Handa silang bumili ng mga potions sa mataas na halaga kung mayroong may-ari nito. Nalilito si Earth sa nangyayari dahil ang mga NPC ay nagbebenta ng mga potions.
Tinawagan niya si Zai upang hingin ang detalye. Sinabi niya na ang mga NPC ay nagkakaubusan na ng potion. Sinabi ng lalaking may pulang buhok na masamang balita ito para kay Earth dahil tatanong-tanong sa kanya ang mga tao para sa potions. Nang makakita ang mga nag-aalala na manlalaro kay Earth, nagpunuan nila siya, nais na bumili ng potions. Ipinaabot ni Earth sa mga tao na magbebenta siya nito para sa 40 glow, at lahat sila'y pumayag. Okay lang sa kanila, kaya't itinalaga niya ang maximum na bilang ng potions na ibibigay bawat isa. Masayang-masaya silang marinig ito at nagmadali sa kanya. Maikli pagkatapos, dumating si Zai at Millie. Nag-aalok ang lalaking may pulang buhok na alalayan ng crowd control, habang inalok naman ni Millie na mag-aalaga ng pera para makapag-focus siya sa paggawa ng potions. Malaki ang pressure sa kanya dahil halos walang kumuha ng kasanayang medisina dahil iniisip nilang ito'y walang silbi. Ayaw niyang maging malungkot ang mga manlalaro dahil walang may-ari ng potions, kaya't gumamit siya ng batch crafting upang makagawa ng marami. Hindi na nagtagal, nauubos na niya ang mga medicinal herbs, kaya't kailangan niyang tanggihan ang mga bagong customer. Pangako ni Earth sa kanila na magkakaroon pa ng higit kinabukasan. Pumunta si Ward at ang kanyang party at inutos na ibigay sa kanila ang lahat ng natirang potions. Pinaalam ng pana na ang natitirang batch ay para sa mga taong nasa pila. Lumapit ang server bully kay Earth, ngunit pinigilan siya ni Zai, at pinakiusapan na huwag silang guluhin. Inuntog si Zai ng isang suntok ni Ward at napahiga ito. Pinanggako niya na ipapakita sa kanila ang kanyang kakayahan kung hindi sila susunod sa kanyang sinabi. Ipinahayag ni Earth ang parehong damdamin. Itinuro niya ang katotohanan ng sitwasyon at itinuro sa mga tao na nasa pila na naghihintay na parusahan si Ward kung sasaktan niya ang kanilang potions. Nag-alok ito na bilhin ito sa halip, ngunit ipinaliwanag ni Earth na kung titigilan rin ng mga NPC ang pagbebenta ng mga weapons at armor, ang mga serbisyong ito ay manggagaling sa mga manlalaro. Kung gagambalain niya ang lahat, hindi siya bibigyan ng serbisyo ng mga ito. Ni si Ward dahil sa pagmumura niya, kaya't hinamon niya si Earth sa isang duel, at tinanggap ito ni Earth, kahit pa may protesta mula kay Zai. Dinala sila sa arena, at napagtanto niya na labis ang kumpiyansa ni Ward. Nagplano siyang gamitin ito para ma-expose ang kanyang mga mahinang bahagi. Naiwasan ni Earth ang atake ni Ward at tumugon ng isang sipa na nagpabagsak ng kanyang helmet, na nag-iiwan sa kanya ng puwang para sa 2 araw sa ulo, na nagtapos ng laban. Nagulat ang lahat sa kanyang kahusayan. Nagbigay siya ng matinding tingin kay Ward, na mabilis na umalis kasama ang kanyang walang malay na leader. Impresyonado sina Zai at Millie. Humingi ng paumanhin si Earth sa kanyang mga customer sa abala at pangako na mayroon pang maraming handa sa susunod na araw. Nakalipas ang ilang araw mula nang mawala ang potion, at nagbago ang mundo ng laro bilang bunga nito. Hindi na itinuturing ng mga manlalaro na walang silbi ang kasanayan sa gamot matapos malaman na maaring magkaubusan ng inventory ang mga NPC. Nagkita si Earth kay Zai at nagulat na siya ay Guildmaster. Nagpasalamat si Earth sa kanya para sa paanyaya sa party habang inihahayag ng leader ang mga miyembro ng Blue Collar Party. Si Millie ay bumabati dahil nakilala na nila ang isa't isa. Si Nora ay una at nagpakilala, inihayag na siya ay nakikipaglaban gamit ang maikli o kutsilyo. Si Z ay nagbukas ng pribadong boses na usapan at nagbabala kay Earth na huwag gamitin ang mga salitang patag, malambot, o pandekorasyon sa kanya. Sa pagtingin sa kanyang katawan, makikita ng lalaki kung bakit mas pinaunti itong pancake at imploded titan. Sumunod si Rage, nagpapakilala bilang isang tank na gumagamit ng isang kamay na axe at shield. Ang pag-aagro ng mga kaaway ang kanyang expertise. Sa huli, si K-Mine ay nagpakilala bilang isang mangangalahig. Sinubukan ni Earth na sumunod, ngunit sinaway siya ni Nora. Alam nilang siya'y isang tagasagwan dahil lahat ay nag-uusap tungkol sa kanya matapos ang kanyang magaling na pagpatay kay Ward. Pinakita pa ni ZY ang highlight. Medyo mahiyain si Earth dahil hindi niya nais na magbigay pansin. Sinikap niyang baba ng kanyang nakamit sa pamamagitan ng pagsasabi na mababa ang kasanayan ni Ward, kaya't wala nang kailangan pang magpakilala si Ward. Nagpahayag siya ng kanyang pag-aalala na hindi maayos ang balanse ng party na may 4 na melee fighters, isang mage, at isang archer. Inilabas ni Nora ang kanyang mga pangamba nang ipahayag niya na kayang gamitin ang healing magic niya, at kayang gamitin ng Millie ang higit sa isa pang elemento. Mas naging kumpiyansa si Earth pagkatapos marinig ito, lalo pat alam niyang mayroong suporta para sa kanilang party. Nilaipat ang usapan sa layunin ng party para sa araw na iyon. Inunawa siya ni Rage na kanilang hinahanap ang isang malupit na oso. Nagdulot ito ng kaba kay Earth dahil ito ay isang matitinding kalaban.
Nakapansin nito si Z at panyanatag siya na sapat silang malakas para mapabagsak ito. Nabigla si Earth nang malaman niyang ang kanilang kumpiyansa ay mula sa ideya na makakasama siya sa kanila. Sa tapat niyang sinabi sa kanila na wala pa siyang karanasan sa pakikipaglaban sa mga malalupit na oso. Ayon sa pinagkuhanan, sila ay mabilis at matalino, kaya't mahirap labanan. Ngunit binaliwala ng Guildmaster ang kanyang mga pangamba at ipinaalam sa party na si Earth ang magluluto ng masarap para sa kanila pagkatapos ng kanilang pangingilin. Ito ay nagdulot ng kasiyahan sa buong grupo. Pumasok sila sa kagubatan kung saan ginamit ni Earth ang kanyang abilidad na malayo ang pangitain upang hanapin ng mga oso, ngunit karamihan sa kanila ay nasa mga grupo. Sa masusing pagsusuri, natuklasan niya ang isang oso na mag-isa. Sina Earth at Z ay sumang-ayon na ilihis ito palayo mula sa iba at dalhin sa isang lugar kung saan sila may kalamangan. Binantayan ng natitirang party ang kanilang kilos at sa wakas, naunawaan at na-appreciate nila ang kakayahan ni Earth sa malayo ang pangitain at masaya sila na kasama nila ito. Ang leader ng guild ay tila gusto kunin ng papuri sa pagsusuri sa kanya. Nagpaabala si Z kay Millie na bigyan siya ng mga buffs. Habang ginagawa ito, nagpaalam si Earth sa party na maghihiwalay siya para gamitin ang kanyang sneak skill upang ilihis ito. Siya ay biglang nawala at lumitaw lamang ng sapat ng malapit upang magtira ng lalagyan na nakakuha ng atensyon ng nilalang. Nagalit ang oso at sinubukang gawin ng Bartholomew kumaswipe na nauuwi sa time skip, ngunit sumugod si Rage upang alukin ito. Binasag niya ang kanyang shield sa lupa na kumuha ng atensyon ng oso. Mayroon mga nakatagong parametro ang mga halimaw na tinatawag na aggro na nagpapakita kung kanino sila galit. Dahil sa mataas na depensa ni Rage, kanyang itinuon ang galit ng kalaban sa kanya upang gamon ang pasanin sa natitirang party. Umurong si Earth sa isang ligtas na distansya kung saan siya'y ligtas na naglalabas ng mga tirada ng walang pag-aatubiling. Nagsimulang bumaba ang HP ni Rage habang pinipigilan niya ang mga malalakas na atake ng oso. Binawi ni Millie ang nawalang HP niya gamit ang isang spell na pagpapagaling. Sa pagkakataong ito, sinubukan ni Nori na atakihin ito mula sa likod, ngunit ang kanyang espada ay masyadong maikli upang tumagos sa matigas na balat nito. Sinubukan rin ito ni Z at K-Mine gamit ang kanilang mga espada at nakamit ang parehong resulta. Binaril ni Millie ng apoy ang isang spell na umaasa na magdudulot ito ng pinsala, ngunit hindi nagtagumpay. Ngunit nagbigay si Rage ng kumpiyansang ngiti, pati na rin ng iba, at inaaktibo ang kanyang taunt na kinakuhang atensyon ng oso. Sinusubukan ni Nora na suportahan ang party gamit ang kanyang heal spell, ngunit nauubos na ang kanyang mana. Iniobserba ni Z ang kabuuang sitwasyon at nauunawaan na labis na mas mataas ang kalidad ng kalaban para sa kanilang grupo. Nakikita rin ni Earth na ang lahat ay nagiging masama. Ginamit niya ang kanyang taon ng karanasan at gumawa ng desisyong tutukan ang pagtira sa pagitan ng mga mata ng oso, na may kumpiyansang ito ang mahinang bahagi nito. Alam niyang ito na ang kanyang tanging pagkakataon at naniniwala na hindi siya nababagay sa party kung hindi niya ito magagawa. Ipinakawala ni Earth ang kanyang arrow, at ito'y tumama ng tama, nagdulot ng kirot sa halimaw, ngunit hindi ito nasugatan. Sa kanyang pag-aanalisa, napagtanto niyang hindi niya ito nakuha ng sapat na pinsala, kaya ginamit niya ang kanyang maikong kapangyarihan ng hangin upang tulungan siyang makakuha ng pag-impok sa layunin na malapit sa halimaw. Dito, kanyang itinulak pa ng lalim ang kanyang arrow sa ulo ng oso, nagdulot ito ng kritikal na pinsala, at tinapos ni Millie ito gamit ang isang fire spell. Lahat sila ay nagpahayag ng malalim na ginhawa na nakalabas sila ng walang pinsala. Si Despite ay nag-ako ng pagkukulang para sa masamang desisyon, ngunit nagpa siya si Earth na pasayahin ang lahat sa pamamagitan ng pag-anyaya para sa pagkain. Nagkasaya ang lahat nang malaman nilang ito'y isang bagong putahe. Bumunot sila ng wolf kebab habang hinuhupa ang araw. Naglaro ng biro si Earth sa Guildmaster sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng NPC bread, ngunit ibinigay din niya ang kanyang ilang bahagi ng karne nang magreklamo ito. Nagtatanong si Nora kung magastos ang mga recipe niya para sa pagluluto dahil interesado siyang bumili. Sinabi ni Earth sa kanya na hindi ito mabibili. Mayroong hindi sinasabi na patakaran sa pagitan ng mga crafters na hindi nagpapalitan ng mga recipe. Ang unang dahilan ay kailangan ng malaking halaga ng pera at oras para gawin ang mga recipe na ito, at ang pangalawang dahilan ay ang kalidad ng produkto ay magkakaiba sa pagitan ng dalawa, dahil hindi ito maaaring kopyahin. Inirerekomenda ni Z na magluto si Earth para sa kanila. Sinang-ayunan ito ng lahat at nagdesisyon silang bumalik sa bayan, dahil sapat na ang aksyon para sa araw na iyon. Nagpadala ng friend requests ang natitirang mga miyembro ng party kay Earth.
Itinuturing niya ang kanyang unang pag-ikot sa isang adventure kasama ang party na isang tagumpay. Sa ibang araw, nagdesisyon siyang lumabas para sa solo hunting at pumasok sa ikalimang lugar, inakala niyang handa na siya. Ngunit pagkasilap niya sa bagong bahagi ng kagubatan, siya agad na atakihin ng isang malaking wasp. Nagkamali siya ng tira at sinundan ng isang bato na may kakayahan na tawagan ng iba pang mga kasamahan nito. Nagpa siya si Earth na labanan sila at sumugod upang tadyakan ito, ngunit nakuha ng nilalang ang pinsala at ibinalik ito sa kanya, sanhi ng pagkakaroon niya ng elektrikong pagkuryente na nagdulot sa kanyang katawan na mawalan ng pakiramdam. Hindi siya makagalaw, at sa huli ay natalo siya ng mga ants. Nagdulot ito ng parusa sa kanya para sa pagkatalo at inilipat siya pabalik sa bayan. Kinilala ni Earth na siya'y nagmamayabang at karapat-dapat sa kanyang pagkatalo, ngunit nangako na gagawin niya ng mas mabuti sa susunod. Nakatanggap siya ng isang abiso tungkol sa isang malalaking paparating na update na tinatawag na Fairy Ball. Mayroong mga bagong skills, arts, at higit pang mga items na maaaring gawin. Ang mga fairies na kasali ay magbibigay suporta sa mga manlalaro. Napagtanto ni Earth na may naririnig na isang manlalaro na nagsasabing magiging isang malupit na labanan ito at hindi simpleng palaro. Sumang-ayon siya sa konklusyong ito. Kaya't hindi na siya muling mapaparusahan dahil sa pagkatalo. Nagpa siyang gumawa ng ulo ng pana na makakapagtusok sa balat ng rock ant. Ginamit niya ang pangunahing iron upang makabuo ng piercing arrow at ang purong iron para sa pagkakalantad ng malupit na ulo ng pana. Satisfied siya sa dalawang uri nito sa ngayon. Gumawa si Earth ng isang prototipong leg blade upang makatulong sa kanyang mga kick. Natuwa ang kanyang kasamang blacksmith sa kanyang likha, pati na rin ang ilang ibang random na manlalaro. Balak niyang gamitin at i-enhance ang mga ito at lumalaban gamit ang mga ito. Sumunod siya sa merchant ng armor at bumili ng mga bowstrings para sa kanyang bagong sandata. Sa pagtaas ng level ng archery ni Earth na umabot sa 30, nagdesisyon siyang magkaroon ng specialization at pinili ang hunting bow dahil mas angkop ito sa kanyang estilo ng paglalaro. Ang short bow ay may limitadong range na magdudulot sa kanya ng close quarters combat na hindi naman siya melee fighter. Ang longbow ay may range at lakas, ngunit masyadong matagal bago ito magpaputok na hindi maganda para sa solo play niya. Ang hunting bow ay may sapat na range, lakas, at kakayahan sa paggalaw. Ginamit niya ang 3 experience points upang magkaroon ng specialization sa paggamit ng hunting bow. Ito ay mas malakas na skill, kaya't makakakuha siya ng mas malaking attack bonus. Si Earth ay gumawa ng bagong pana upang tupdin ang kanyang pangako. Siya'y nagdisenyo nito at nagtungo upang mag-forge ng metal holder para rito. In-observe ng Black na wala pa siyang nakikitang pana na katulad nito dati. Inirekomenda niya na masaya gawin ang mga bagay na hindi kayang magkaroon ng totoong nilalang sa totoong mundo. Matapos ang maikling panahon, natapos na niya ang kanyang X-type compound hunting weapon na may mas mataas na damage. Habang isinusubok ito ni Earth, napagtanto niyang mas malakas ang kanyang kailangan itulak kaysa sa kanyang dati. Lumapit siya sa kanyang dating pana at hinaplos ito parang alagang hayop. Pinasasalamat ito sa lahat dahil ito'y lubos na tumulong sa kanya, ngunit siya'y labis na may excitement na subukan ang kanyang bagong pana. Kinabukasan, lumabas siya ng magbukang liwayway at kinaharap siya ng isang ant. Ginamit niya ang kanyang vision skill upang kumpirmahin na walang link ability ang nilalang na ito. Binaril ni Earth ang isang arrow na may wind magic upang tumama sa kalaban na nagdulot ng pagkabahala dito. Ito ay nagbukas ng pagkakataon para sa kanya na tapusin ito gamit ang isang piercing arrow. Ipinagdiwang niya ang kanyang tagumpay at tinapos ang natitirang ants. Kinuha ni Earth ang exoskeleton ng mga ants pabalik sa bayan dahil maaaring gamitin ito sa paggawa ng magaan na armor. Umaasa siya na bibilhin ng armor merchant ang kanyang mga kalakal. Nagbukas na ang bagong update at ini-inform ang mga manlalaro ng sistema na maaari silang gumawa ng kontrata sa isang ferry. Sa unang bahagi ng update, natutuwa si Earth nang magpakita ang isang contract crystal sa harap niya. Umaasa siyang makuha niya ang isang wind fairy dahil ito ay magiging komplemento sa kanyang estilo ng paglalaro. Siguradong nag-iingat siya at tinitiyak na wala ng ibang tao bago niya subukan na gumawa ng kontrata. Naglabas si Earth ng ilang bahagi ng kanyang magic sa crystal na nagdulot ito ng pag-vibrate at pagkikislap. Ngunit nagulat siya nang bigla itong magiba at mawala ang anumang nilalaman. Tinawagan siya ni V, kaya't nagtungo siya sa kanyang lokasyon, kung saan nagulat ang party nang malaman na hindi siya nakapagkontrata sa isang ferry. Ipinagyayabang nila ang kanilang mga kamanghamanghang familiars na nagdulot kay Earth na mapasubsob sa sahig sa kalungkutan.
Sinubukan siyang aliwin ni Millie, sinasabi na mayroon pa siyang pangalawang pagkakataon, dahil nabanggit ng sistema na ito ang unang pagkakataon. Hindi rin nawala ang nasirang item, na maaring magdulot na mayroon pa siyang isa pang pagkakataon. Ito ay nagpabuti ng kanyang loob. Nagtitipon sa kanya ang mga fairies ng kanyang mga kasamahan habang nagsisilbing pagkakainginahan. Medyo naiinggit ang kanilang mga may-ari habang sila ay lumalapit sa kanya. Umaasa lamang siyang magkakaroon siya ng isa pang pagkakataon para makakuha ng kanyang fairy. Nagpapatuloy ang kwento habang nakahiga si Earth sa ilalim ng puno, nagpapasya na maglibang sa kalikasan at magpahinga. Agad siyang sumama ng isang engkantadang nagliliparan, kaya tumayo siya. Napansin ng lalaki na sobrang magiliw sa kanya ang mga nilalang ng walang malinaw na dahilan. Sumusubsob ang munting nilalang sa kanyang daliri, nagnanais na magtalaan ng kasunduan, ngunit humihingi siya ng paumanhin, inaabisuhan ito na hindi niya magawa dahil nasira ang kanyang kristal. Tinawag niya ito upang makita, ngunit ang engkantada'y sobrang nudge-enjoy sa paglipad pumasok at labas dito. Si Earth ay masaya habang siya'y nag-e-enjoy. Ginamit niya ang pagkakataon na ito upang suriin ang kanyang mga estadistika, at lahat ay tumaas. Ibig sabihin nito, maari siyang matuto ng mga mas kakaibang kasanayan. Nililinaw ni Earth ang lahat ng mga opsyon na available sa kanya at napapasigla dahil ang pag-aaral ng mga bagong kasanayan ay nagbibigay sa kanya ng mga bagong paraan ng pakikipaglaban. Kinabukasan, siya'y nagpasyang harapin ang kanyang unang dungeon. Habang siya'y naglalakad sa madilim na kagubatan, bumabalik ang mga alaala ng mga panahong siya'y nagsisimula pa lang na mag-eksplorasyon sa mga ganitong lugar noong siya'y mas bata pa. Ang kanyang kasanayan ay nagbibigay sa kanya ng senyales ukol sa isang nakatagong panganib, kaya't itinakbo niya ito at ipinagpatuloy ang kanyang paglalakbay na may ngiti sa kanyang mukha. Mahal niya ang pakiramdam na hindi alam kung gaano kalalim ang kadiliman. Hindi niya inaasahan na mararanasan niya ito muli. Nagpapahinga siya sandali nang makarating sa isang napakahimbing na bahagi. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, ang isang pares ng mga pulang mata ay nagliwanag mula sa kadiliman bago sumabog ang isang gagambang nagmula. Kinuha ni Earth ang kanyang pana at puno ng kaba, iniisip ang dami ng mga pakikipagsapalaran na nag-aantay sa mundo. Pinalipad niya ang isang palaso na tumama sa ulo ng gagamba at nagpapauwi ito nito. Sinundan ito ni Earth ng mga mataas na antas na mga speyal na hangin. Ito ay nagdulot ng pagkakabagsak ng halimaw sa kanyang likod, ngunit sa kanyang pagtataka, ito'y agad na bumangon at nagsugod para sa kontra. Mabilis na iniisip ni Earth at ginamit ang kanyang kasanayang mataas na pagtalon para lampasan ang atake, ngunit nalimutan niya ang bubungan ng kagubatan at nabangga ang kanyang ulo. Pinagwalang bahala niya ang kirot at ginamit ang isang latigo na kamakailan lang niyang binili para hilahin ang gagamba patungo sa kanya. Tinapos niya ito sa isang malakas na sipa, na ginawang mas malakas dahil sa mga talem sa kanyang mga paa. Iniinda niyang magkasakit ang kanyang ulo mula sa mataas na pagtalon sa oras na maglaho ang gagamba, at binubulay-bulayang isama ito sa kanyang susunod na pagtalon. Bigla na lamang, may mga engkantadang nagmumula sa kadiliman ang nagpakita at dinala si Earth sa kagubatan. Dumating siya sa isang yugto ng bangin na may makipot na landas na maingat niyang tinatapakan. Ang pagkakatapak ay unti-unting naging mas mahirap, kaya't isinagawa niya ang kasanayang stable center of gravity na nagpapayagan sa kanya na matapos ang landasin. Ligtas na tumalon siya patungo sa isang plataporma. Nagtitipon ng mga engkantada sa paligid ng isang malaking bato na nagpapahiwatig na dapat niyang tingnan. Binasa ni Earth ang senadorias at inilipat ang bato upang makita ang isang lihim na pinto. Binuksan niya ito at nakita ang isang kahon na siyang kinuha niya na may excitement at sinabing mga sandaling gaya nito ang nagpapahusay sa paglalakbay. Siya'y nag-inspeksyon para sa mga pampatibay loob bago ito buksan, at nang gawin niya ito, isang lumang singsing ang bumungad sa kanya. Iniisip ni Earth na maaaring ito ay kailangang ilagay sa isang bagay kaya't inilagay niya ito sa kanyang item box. Nais niyang panatilihin ito bilang isang alaala mula sa kanyang unang dungeon conquest at nagpasalamat sa mga engkantada sa tulong sa paghanap ng mahusay na yaman. Nakatanggap si Earth ng isang mensahe mula sa mga gumawa ng laro na nagpapahayag na handa na silang ipahayag ang ikalawang bahagi ng Fairy Ball. Itinawag ito na Fairy Battle Tournament. Nagmamadali siyang bumalik sa bayan. Sumali siya sa iba pang mga manlalaro sa pangunahing kalsada, kung saan sila ay inaabisuhan na ang kanilang mga engkantada ay mag-e-evolve. Sa pamamagitan ng pag-compete o pananalo sa isang tiyak na bilang ng mga PvP laban, ang kanilang mga engkantada ay mag-e-evolve at magbabago ng anyo. Gayunpaman, ang paulit-ulit na paglaban sa parehong kalaban ay hindi bibilang para sa evolution.
Kaya't kinakailangan ng mga manlalaro na hanapin ang mga bagong hamon. Ang nangungunang 16 na manlalaro sa espesyal na versus mode na ito ay imbitado sa isang torneo. Ang mga nananalo ay maaaring asahan ang mga kamanghamanghang premyo. Maaari ring magkaroon ng espesyal na mga titulo ang mga manlalaro na magtutukoy sa kanila mula sa iba. Mayroon din mga nakatagong estilo ng paglalaro na maaaring magdulot ng mga nakatagong titulo. Para sa mga hindi nakakapagtalaan ng kasunduan sa mga engkantada sa una, may ibinibigay na pangalawang pagkakataon. Maaari nilang ayusin ang kanilang mga kasunduang kristal sa pamamagitan ng PvP.